Magandang araw sa lahat. Ako si Ginoong Romil M. Mariano, isang mag-aaral ng CSE MST at kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education major in Filipino. At ngayon ay kasalukuyan na sa ikatlong taon ng pag-aaral. Sa video nito, nais kong ibahagi ang mga aral at kaalaman na sa aking nakuha mula sa mga ulat ng aming mga kasama mula sa pangkat 1 hanggang sa pangkat 12. Sa unang pangkat, tinalakay ang kasaysayan ng tula. Mula dito, aking naunawaan ang malalim na kahulugan ng tula bilang isang sining na nagbibigay diin sa damdamin, kaisipan at mga karanasan. Ang tula ay hindi lamang bastang sulat. Ito ay isang larangan sa paglikha na kung saan ang mga emosyon at karanasan ng tao ay masining na naipapahayag. Sa pangalawang pangkat, pinag-usapan ang struktura ng tula. Naging malinaw sa aking isipan ang konsepto ng tugmaan. Mayroong dalawang klases ang tugma, ang ganap na tugma kung saan magkapareho ang tunog ng huling titik ng mga salita. At ang di ganap na tugma naman, narito ang tunog may maaaring magkamukha subalit hindi eksaktong magkapareho. Ang pag-unawa dito ay nagbigay liwanag sa mga paraan ng pagbuo ng mga taludtod na mas kahali-halina. Sa pangatlong pangkat, tumugon kami sa iba't ibang uri ng tayutay na pagtantuko ang halaga ng paghahalintulad, isang matayunghagang paraan ng pagtutulad sa dalawang bagay, ideya, lugar. Ang paggamit ng tayutay ay nagbibigay ng mas malalim ng pag-unawa sa kagandahan at kapangyarihan ng ating wika. Sa ika-4 na pangkat, tinalakay ang kahulugan, kasaysayan at katuturan ng nobela. Dito ko matutunan ng nobela o katambuay ay isang anyo ng panitikan na nagbibigay daan sa mga manunulat upang ipahayag ang kanilang imahinasyon at galing sa pagsulat. Nahalukay ko ang mga nobela ay umusbong pa noong panahon ng Hapones at madalas itong tumatalakay sa mga paksang tulad ng relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo at ang pagbabago. Para sa pangkat 5, tinalakay ang elemento ng nobela. Aking natutunan ang mga tauhan, tagpuan at banghay ay ilan sa mga pangunahing elemento na bumubuo sa salin ng isang kwento. Ang tauhan ang bumubuo ng buhay sa kwento, ang tagpuan naman ang lugar na kung saan naganap ang kwento, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula simula, gitna, kasuntulan hanggang sa wakas ng kwento. Sa pangkat 6, pinagtunan namin ang pansin ang dula. Napag-alaman ko ang dula ay isang anyo ng sining na naglalarawan ng damdamin at pananaw ng tao na madalas nagtatawid ng mensahe o aral sa mga manonood. Sa pangkat 7, tinalakay ang mga elemento ng dula, kabilang ang script, mga author, dialogo ng tanghalan, direktor at tema. Bawat isa sa mga elementong ito ay may kanya-kanyang mga papel upang maging matagumpay ang dula. Para sa pangkat 8, tinalakay ko ang aspect sa spoken poetry. Napagtanto ko ang kahalagahan nito bilang isang sining na nagbibigay daan sa atin upang maipahayag ang ating mga emosyon sa isang masining na paraan. Tinalakay ko rin ang mga paraan ng paglikha ng spoken poetry at ang iba't ibang paksa na maaaring talakayin dito. Sa ika-9 na pangkat, tinalakay ang pagsulat ng comics. Natutunan ko ang mahalagang bahagi ng isang comics, kabilang ang panels, speech balloons, captions, thought balloons, at sound effects na mahalaga sa pagbuo ng isang husay at kapaki-pakanibay na kwento. Sa pangkat 10, nakatuon kami sa pagsulat ng story concept at sequence ng isang dula. Dito aking naintindihan ang mga konsepto na bumubuo ng story concept tulad ng tema, tunggalian, tauhan, tagpuan at buod na lahat ay mahalagang bahagi ng isang kwento. Para sa pangkat 14, 11 at 12 naman, na italakay ang poetika at konteksto nito. Dito ko natutunan ang mga kahulugan ng poetika bilang sariling dimensyon ng manunulat sa panitikan at ang mga pangunahing ideya sa unang nailadhala ni Aristotle. Isa pang mahalagang paksa ang pagkakaiba ng trahedya at komedya. Sa trahedya ay pumupukaw ng damdamin ng awa at takot ng mga manonood, habang sa komedya naman ay nagdudulot ng saya at katuwaan. Para sa kabuuan, ang mga ulat na ito ay hinay at tunay na nagbukas ng aking isipan at nagbigay ng daan upang mas malalim na maunawaan ang iba't ibang anyo ng panitikan. Muli, ako po si Ginoong Romil M. Mariano.